Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. At gayon din po ang nakasubaybay sa atin sa ating online Mass. Welcome po kayo dito, lahat sa dambana ni Santo Padre Pio. Gayon din po ang mga pilgrims na kung saan narito at makikipagdiwang din ng banal na misa. Ngayon din mga kapatid, ginugunita natin si San Francisco de Sales na malaki din ang ambag sa ating pananampalataya. Mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili. Pagsisihan natin ang ating mga nagagawang mga kasalanan sa araw-araw. At ito'y ihingi natin ang kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kanyang pagkauliran sa matiyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamala sa paglilingkod sa aming mga kapatid sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, na magbalik si David buhat sa matagumpay na pakipagdigma laban sa mga Amelisita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. 3 araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Saan ka nagbuhat? Tanong ni David. Tumakas po ako sa hukbo ng Israel, tugon ng lalaki. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong ni David. Napaurong po sa labanan ng hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan, tugon ng lalaki. Winahak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayon din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi. Sapagkat si Saul, ang anak nito si Jonathan at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan.
ng iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at Jonathan ay uliran ng mag-ama. Sa buhay ay kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila. Mahigit pa kay sa leon ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis. Sa papanaw ninyong Saul, na sa inyo'y nagparamit ng magandang kasuotang may hiyas na nakakabit. Ang kawalay masdan nyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol na bumagsak sa Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo ngayon, ako'y nagluluksa. Pagkat ikaw ay mahal ko at siya'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambira. Mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal. Ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nangunay umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pantinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mo may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong padama sa angkan ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami iligtas, sa hirap ay tubusin. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Makapangyari ng Diyos, hanggang kailan pa patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan padiringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami, sa tuwi-tuwi na'y tinapay ng luha yaong kinakain. Luha ng hinagpis, ang nihanda mo na aming inumin, iyong binayaan. Ng mga bansa sa aming paligid, kami ay bakahin. Iyong tinutulan, kami pagtawanan ng kaaway namin. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Magsitayo po lang. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ng napakaraming tao, anupat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bago po sa aking homilya, ay nais ko pong magbigay ng kaunting introduction, pagpapakilala kay San Francisco de Sales. Si San Francisco de Sales po, ang panganay sa 13 anak, ay isinilang sa isang marangal na pamilya sa France noong 1567. Sa pagpilit ng kanyang mga magulang, naging abogado siya. Ngunit sa huli ay pumasok siya sa seminaryo.
Pagkatapos ng kanyang ordinasyon noong 1593, ipinadala siya sa isang parokya sa Diocese ng Geneva. Noon ay isang sentro para sa mga Calvinista. Noong 1602, siya ay naging obispo ng Geneva. Sa pamamagitan ng kanyang simple at malinaw na pagpapaliwanag sa doktrinang Katoliko, marami siyang naibalik sa simbahang Katoliko. Sa panahong ito ng kasaysayan ng simbahan, ang daan ng kabanalan ay pinaniniwalaang para lamang sa mga monghe at madre. Ngunit si San Francisco de Sales ay nagbigay ng mga spiritual direction sa mga laiko sa paniniwalang maaari silang umunlad sa kabanalan habang nabubuhay bilang isang ordinaryong buhay. Mga kapatid, ito yung nakaantig sa akin dahil siya ang nagsabing ang kabanalan ay hindi lamang para sa mga monghe at mga madre, kundi ang kabanalan ay para sa lahat. Si San Francisco po ay siglo-siglo ang pag-iisip na advance dahil noon po lamang 1963 nung ipatawag ni Pope John the 23rd ang Vatican II Council, isa sa bandera ng Vatican II ay ang pagsasabi na ang kabanalan ay para sa lahat. At siya po ay sinabi na iyon ilang daang siglo ang nakalipas. At ito, mga kapatid, ang isang contribution niya sa ating simbahan. Dahil sa kanyang mga katangian ng kapakumbabaan, kaamuan at patuloy na pagkakawanggawa, si San Francisco de Sales ay tinawag na ang Maginoong Santo, gentleman saint. Namatay siya noong 1622 at na-canonized na santo bilang noong Abril 1665. Dumako naman tayo sa ating ebanghelyo. Ang akin pong homilya sa maikling ebanghelyong narinig natin ay ang katumbas ng pagpapakabanal. The price of living a holy life. At bakit po ito yung ipinamagat ko? Minsan, mga kapatid, ito ang medyo mahirap sa ating buhay Kristiyano at sa pagsasabuhay ng pagiging Kristiyano sapagkat sinasalubong lagi tayo ng pagtuligsa, pagkutya, na nagdudulot na tayo pa ang mapahiwalay. Live in isolation, ika nga. At ito yung narinig natin sa maikling ebanghelyo. Minsan, tayo pa ang di maintindihan at tayo pa ang may problema sa buhay sa pagtingin nila. Ang impluensya ng mga nakapaligid sa atin ang minsan, siya pa ang dahilan ng paglaganap ng kasamaan. Marahil ito rin ang konteksto sa maikling ebanghelyong narinig natin. Anong sabi nila? Nasisiraan ng bait si Jesus. Samantalang puro kabutihan ng kanyang ginagawa, puro pagpapagaling ng mga may sakit, puro pangangaral ng mabuting balita. Kaya nga po, maganda yung sinabi ni Raymond Burke. Ang sabi niya, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men and women to do nothing. Iisa lamang ang magbibigay daan sa kasamaan sa mundo. Ito ay kapag ang mabubuting tao ay walang
ginawa. Ano ang mga halimbawa nito? Siguro narinig na ninyo ang expression, wow, masyado ka namang banal. Santo ka ba? Sa halip na tularan o purihin, ay tayo pa ang nahihiwalay, lalo na sa grupo. Sasabihin sa atin, sumama ka na lang sa Agos. Wala ka nang magagawa, yan na ang sistema, kaya sumakay ka na lang. Siguro ito na ang mga nasa isip ng mga korap na tao dahil sabi nila, ganito na ang sistema noon. Sumasabay lang kami sa Agos. To the point na gaya ni Jesus ay pinaratangan nilang nasisiraan ng bait ng mga tao mismong malapit sa Kanya. Kaya minsan, naalaalo ka lang yung kasabihang Vox Populi, Vox Dei, na ang tinig ng nakararami ang siyang tama. Pero tingin ko, hindi po yun pwedeng mag-apply. Hindi porke marami kayong masama ay kayo na ang tama at mali ang nag-iisang nakikipaglaban sa mabuti. The people conspired against Jesus because of defending the good. Napagaling niya mga may sakit, kahit araw ng pamamahinga na sa mata ng mga tagagawa ng batas ay labag. Naalaala natin ang mabuting Samaritano. Tinuligsa ang mga nasa luklukan dahil hindi makabuhat kahit na isang daliri upang pagaanin ang pasanin ng kapwa. Tinuligsa niya ang mga Pariseo. Nagsasabing, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan, pero sila naman ay ni daliri ay hindi makatulong. Manapay dinitalya na nila ang batas na nagdulot ng kaalipinan sa mga tao, imbis na magpalaya at magbigay buhay. Kung titingnan natin, sino ba ang una at tunay na naniniwala sa Panginoon? Yung hindi niya pa kababayan. And this is ironic. Yung nasa labas pa ng sinasabing bayan Israel na piniling bayan ng Diyos. Isang halimbawa dito ay tulad ng isang centurion. Lumapit kay Jesus, hindi siya Israelita, ipinakisuyo ang kanyang anak na may sakit. Tatanong sabi niya, Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyong, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking anak. Sila ang unang nakakilala sa kabutihan ni Jesus at lubos na naniwala. Nasaan ang mga Pariseo, ang mga eskriba at mga Saduseo? Sila pa ang nagplano sa kanya na siya ay ipapatay. Uulitin ko po ang sinabi ni Raymond Burke. The only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing. Madaling magtatagumpay ang kasamaan kung walang taong mabuti na makikipaglaban para sa kabutihan. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ginaganap naming paghahain nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay pagningasin nawa ng iyong Espiritu Santo na nagpaalap kay San Francisco para siya'y umano at makaakit sa mga nagmamahal sa iyong sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Ngayong si San Francisco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag ang pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ularang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Amang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo itong tinapay na bibigay buhay, itong kalis na kakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak namin Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at ianiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng takapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay sa inyo. Ito ngayon mga aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Mga rin. kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, kaalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad ang mga inanyaya magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matiyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang aming makamtan ang kaluwalhatian sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna sandali. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Available po ang mga rosas sa extension ng ating main church. Puting rosas sa isimbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Pwede po kayong mag-avail at ito po iaalay natin pagkatapos ng banal na misa. Ang sunod po nating misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukwal, lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryohan, imahen at dasalan na nagpapaalaala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain nawa kayo natin mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos ng kapiling niya. Available po ang ating mga bulaklak, ang ating mga roses sa ating pong extension area. Gagawin po natin ngayon ang pang-umagang panalangin. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak sa buong daigdig sa kanyang napalikhang kamay. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan.
Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa aming mapanlikhang kamay. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Halina, sambahin ang Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirap. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa Kanyang lupang pangakong inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa Kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ang mga awiting may tuwa at galak. Makinig tayo sa ating Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa Kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay Kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako'y tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Tayo pong lahat sa awit. Si Kristo ang liwanag at wala ng iba pa. Sinilang sa ating mundo at naging kapatid siya. Kung nakita na siya, nakita na ang Ama. Purihin ang ating Diyos, dakilain natin siya. Siya ang ating buhay at wala ng iba pa. Pinagbili ng mura, inabat pinatay siya. Siyang tumubos sa atin, nasa kanan ng Ama. Purihin ang ating Diyos, dakilain natin siya. Sa pagdating ng umaga, pinupuri namin ang iyong habag. Panginoon, at ang gabi makatatagpo sa aming naghahayag ng iyong katapat. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taas. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat tugtuging alteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa, nakahanga-hanga.
Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila, Panginoon, ang iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman, hindi malilirip ni maunawa ng sino mang mangmang. Ang mga masama kahit na dumami, sila may umunlad. Yaong sasapitin nila at hahantungan ay pagkapahamak, sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakilat walang makatulad. Nababatid naming lilipuling lahat ang iyong kaaway, at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat, pawang kagalakan, yaong dinaranas. Aking nasaksihan, yaong pagkalupi ng aking kaaway. Pati pananaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag ang mga dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagdating ng umaga, pinupuri namin ang iyong habag, Panginoon, at ang gabi makatatagpo pa sa amin ang naghahayag ng iyong katapatan. Kilalanin ang kadakilaan ng ating Diyos. Dinggin mo ako, o langit. Pakinggan mo ako, o lupa. Itong aking mga aral, matulad nawa sa ulan. Nagpapasariwa sa damo, bumubuhay sa halaman. Ang ngalan ng Panginoon ay aking pupurihin at ang inyong itutugon, dakila ang Diyos namin. Siya ang bato manlilikha, walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Matuwid ang lahat niyang kilos, siya ay tapat, walang pagkukulang, makatarungan at matuwid. Sila'y nagpakasama dahil dito hindi na sila marapat tawaging anak. Isang lahing tampalasan at balakyot. Iyan pa bang igaganti ninyo sa Panginoon, kayong mga haling at mga walang isip? Di ba siyang ama ninyong lumikha sa inyo at gumawa sa inyo ng isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga nakarang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong nyo sa inyong mga ama at ilahad sa inyo, gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay. Nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan at pagbukod-bukurin ang mga bayan, at nang itakda niya ang mga hangganan, nasa isip na niya ang Israel na kanyang bayan, pagkat ito ang bayan na kanyang hinirang, si Jacob na itinanging maging kanya lamang. Sila'y natagpo niya sa ilang lupaing halos walang mabuhay na halaman. Sila'y kinandili at pinatnubayan ng buong tiyaga at pagmamahal. Sila'y parang mga inakay, tinuro ang lumipad. Sinubaybayan mula sa itaas. Minsay sinasalo ng makapangyarihang pakpak, tulad ng ginagawa ng agila sa kanyang mga anak. Tanging ang Panginoon ang pumapatnubay at walang ibang Diyos na tumulong sa kanila. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kilalanin ang kadakilaan ng ating Diyos. Kahanga-hanga ang iyong ngalan, Panginoon, sa lahat ng sangnilikha. Ikaw, O Panginoon, Diyos namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit laging pupurihin.
Aawitang lagi ninyong mga bata na wala pang malay ang sariling diwa. Matibay na muog ikaw ang naghanda laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Mga baka at tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, Panginoon, sa lahat ng sanglilikha. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipilagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kagalakan, O Diyos, ang ika'y purihit awitan. Aking kagalakan, O Diyos, ang ika'y purihit awitan. Ang umawit habang ang kagandahang loob mo'y pinagninilayan. Ay ika'y purihit awitan. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Aking kagalakan, O Diyos, ang ika'y purihit awitan. Tayo pong lahat sa papuring awit ni Zacarias. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Purihin ang Panginoon ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang daraan. at ituro sa kanyang bayang ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubuklang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman
at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Pagdiwang natin ang kabutihan at karunungan ni Kristo, siya ang nag-aalay ng pag-ibig at pangunawa sa lahat ng tao, lalo na sa mga nagdurusa. Dumalangin tayo sa Kanya. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Sa umagang ito ay naalaala namin ang iyong pagkabuhay at inaasam ang biyayang dulot na kaloob mong kaligtasan. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Tulutang kami gising saksi mo, Panginoon, sa araw na ito at makapag-alay ng kaaya-ayang handog sa Ama sa pamamagitan mo. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Bigyan kami ng paningin nang makita ang iyong larawan sa lahat at sa pamamagitan nila ay mapaglingkuran ka ng tapat. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Panginoong Hesus, ikaw ang tunay na puno ng ubas at kami ang mga sanga. Pahintulutan mo kaming manatili sa iyo upang mamunga ng sagana at makapagbigay ng papuri sa Ama. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, ika-14. Para sa ating Arsobispo Gilbert. Para sa mga pari, diakono at relihiyoso. Para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan. Para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit. Para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan. Para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Para sa lahat ng mga makasalanan. Para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin. At para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Sama-sama po nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kanyang pagkauliran sa matiyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming mga kapatid sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong mga nakiisa sa ating pang-umagang panalangin.